Magandang pagdating. I-enjoy ang nilalaman, mag-subscribe at i-on ang mga notification. Nakaupo si Michael sa sopa, hawak ang isang libro, ngunit ang kanyang isipan ay malayo sa mga pahinang nasa harapan niya. Si Amanda naman, na nasa kusina, ay tila abala habang naghahanda ng hapunan. Bigla, lumingon ito sa kanya na may kaswal na tono. Ay, mahal, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Dito muna titira sa atin si Jessica ng ilang araw. Galing siya sa ibang bayan at ayaw niyang gumastos sa hotel. Napatingin si Michael, medyo wala pa rin sa sarili. Jessica? Parang hindi ko pa narinig na nabanggit mo siya. Kalmadong ngumiti si Amanda. Nagkakilala kami sa college, naaalala mo? Naikwento ko na siya, pero matagal na yon. Galing siya sa isang maliit na bayan at laging tutok sa pag-aaral. Hindi kami mapaghiwalay noon. Dahan-dahang tumango si Michael, nakaramdam ng bahagyang pagkabagabag na hindi niya mawari kung bakit. Ngunit bumalik na lamang siya sa kanyang libro, sinusubukang balewalain ang isiping tila may higit pa sa kwentong iyon. Makalipas ang 2 araw, nang sunduin ni Amanda si Jessica sa istasyon, mag-isa si Michael sa bahay. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong na hindi niya alam kung paano itatanong sa kanyang asawa. Nagpasya siyang maghanda ng espesyal na hapunan. Nais niyang mapabilib ang kaibigan na hanggang sa sandaling iyon ay isa lamang tao mula sa nakaraan ni Amanda. Nang dumating ang dalawa, nagulat si Michael. Malayong malayo si Jessica sa kanyang inakala. Siya ay isang matangkad na babae na may malapad at kumpiyansang ngiti. Nakakaakit ang kanyang presensya at agad na unawaan ni Michael kung bakit puno ng paghanga si Amanda kapag binabanggit siya. Nagyakapan sila na parang matagal ng magkaibigan, nagtatawanan at nagbabahaginan ng mga kwento habang si Michael ay nanonood, sinusubukang unawain ang ugnayan sa pagitan nilang dalawa. Habang naghahapunan, ang kapaligiran ay magaan, halos parang pamilya. Nagkwento si Jessica ng mga nakakatawang karanasan nila noong college at si Amanda ay tawa ng tawa, nagdaragdag ng mga detalye na lalong nagpasaya sa buong hapag. Naging magaan din ang pakiramdam ni Michael. Nakikitawa na rin siya, ngunit mayroong kakaiba sa hangin. Isang tensyon, isang pahiwatig na hindi niya maintindihan. Noon, sa pagitan ng isang kwento at isa pa, may isang revelasyon si Amanda na nagpabago sa lahat. Alam mo, mahal, may isang bagay akong hindi pa nasasabi sa'yo. Naging kami ni Jessica noong college. Natigilan si Michael. Ang kanyang tinidor ay nasa ere at ang kanyang ngiti ay nanigas sa kanyang mukha. Naging kayo? Anong ibig mong sabihin? Nagkibit balikat si Amanda na para bang ito'y isang maliit na bagay lamang. Isang phase lang yon. Nag-e-explore kami ng mga bagong bagay. Alam mo na. Bago pa kita makilala yon, syempre, at nang graduate kami, nagkanya-kanya na kami ng landas. Hindi ko naisip na mahalagang banggitin pa. Pakiramdam ni Michael ay gumuho ang kanyang kinatatayuan. Tiningnan niya si Jessica, nananatiling nakangiti. Isang ngiting may halong pagkakasala at pagkaaliw. Para itong isang eksena sa pelikula kung saan natuklasan ng bida na ang buhay na alam niya ay hindi pala tulad ng kanyang inaakala. Sinubukan niyang manatiling kalmado, ngunit 1,000 isipin ang tumatakbo sa kanyang utak. Bakit hindi ito nabanggit ni Amanda dati? May iba pa bang mga sikreto? At higit sa lahat, bakit labis siyang nababagabag dito? Ano ang pakiramdam na ito na hindi niya mapangalanan? Nagpatuloy ang hapunan na may bahagyang tensyon sa hangin, ngunit unti-unting bumalik sa normal ang mga usapan. Sinubukan ni Michael na makisabay, ngunit ang kanyang isip ay nanatili sa revelasyon, hindi makausad. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa bagong impormasyong ito, at lalo na sa bagong paraan ng pagtingin niya kay Amanda. Nang gabing iyon, nang humiga siya sa tabi ng kanyang asawa, lahat ay tila iba na. May isang di nakikitang agwat sa pagitan nila,
Isang katahimikan na hindi niya alam kung paano sisirain. Matagal bago siya dinalaw ng antok at nang sa wakas ay nakatulog siya, naginip siya tungkol sa college, kina Amanda at Jessica, na para bang sinusubukang unawain ang isang nakaraan na hindi sa kanya. Binago ng pagdating ni Jessica ang lahat at naramdaman ni Michael na ang pagbisitang ito ay higit pa sa isang simpleng weekend ng magkakaibigan. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin nito, ngunit may nagsasabi sa kanya na wala nang magiging katulad ng dati. Kinabukasan, mas maagang nagising si Michael kaysa karaniwan. Habang tulog pa sina Amanda at Jessica, bumaba siya sa kusina, binuksan ang coffee maker at tumitig sa bintana. Ang malambot na liwanag ng umaga ay tumatagos sa mga kurtina at ang bahay ay nababalot sa katahimikan na tila nagpapalakas sa bawat kaisipang dumadaan sa kanyang utak. Sinubukan niyang unawain kung bakit labis siyang nayanig sa revelasyon ni Amanda. Dahil ba sa hindi nito nabanggit ang isang bagay na ganoon kahalaga? O dahil ba sa isang paraan, pakiramdam niya ay hindi siya kabilang sa isang bahagi ng buhay nito? Ang totoo, hindi niya maalis ang pakiramdam na may higit pa sa kwentong iyon. Nang sa wakas ay bumaba ang dalawa, muling nagkabuhay ang bahay. Nagulat si Michael sa kung gaano ka-natural ang interaksyon ni na Amanda at Jessica, na para bang ang pag-amin noong nakaraang gabi ay isang maliit na detalye lamang. Ngunit para sa kanya, hindi ito isang bagay na madaling tanggapin. Habang nag-aalmusal, pinagmasdan niya silang dalawa. Nag-uusap sila tungkol sa college, inaalala ang mga nakaraang panahon, at nakaramdam si Michael ng lumalaking kuryosidad. Gusto niyang mas maunawaan ang nakaraang iyon na tila napakalayo ngunit napakalapit din. Nabanggit ni Jessica ang isang party na pinuntahan nila at tumawa si Amanda, tinatakpan ang muka ng kanyang kamay. "Nako, wag mo nang ipaalala ang gabing yon," sabi ni Amanda na tumatawa. "Halos hindi ako makalakad kinabukasan." Tumawa rin si Jessica at napansin ni Michael ang isang kislap sa mga mata nito, isang bagay na hindi niya matukoy. Mayroon silang pagkakaunawaan, isang di nakikitang ugnayan na nagpapabagabag sa kanya. "Isa yon sa pinakamagagandang gabi natin," dagdag ni Jessica, ngumingiti kay Amanda sa paraang tila puno ng mga nakatagong kahulugan. Naramdaman ni Michael ang paninikip ng kanyang dibdib. Hindi siya seloso, ngunit ang makita ang kanyang asawa na nagbabahagi ng mga alaala sa isang taong malinaw na may nararamdaman pa rin para dito ay nakakabalisa. Nahanap niya ang kanyang sarili na iniisip kung paano ang naging relasyon nila, kung paano sila nag-ugnay, at kung ano ang natira sa nakaraang iyon. Mabagal na lumipas ang araw na parabang pinaglalaroan siya ng oras. Sa hapon, iminungkahi ni Amanda na maglakad sila sa kalapit na parke para makilala ni Jessica ang lugar. Pumayag si Michael kahit na kakaiba ang pakiramdam niya sa sitwasyon. Para siyang nakikialam sa isang sandali na hindi para sa kanya. Habang naglalakad, nag-usap sina Amanda at Jessica tungkol sa mga plano sa hinaharap, mga biyaheng gusto nilang gawin. Si Michael, sa tabi nila, ay sumusubok na makisali, ngunit ang kanyang mga salita ay tila wala sa lugar. Ang kanyang isip ay abala sa mga pahiwatig sa kanilang usapan at sa mga banayad na kilos sa pagitan nila. Nang mabanggit ni Amanda ang isang biyahe nila ni Jessica sa beach, hindi na napigilan ni Michael. "At kumusta ang biyaheng yon?" tanong niya, sinusubukang maging kaswal. Tiningnan siya ni Jessica ng isang kalmadong ngiti. "Napakasaya. Isang buong linggo kami sa isang inuupahang bahay. Gigising kami ng maaga para panoorin ang pagsikat ng araw. Naaalala ko, gustong-gusto ni Amanda na umupo sa balkonahe, pinakikinggan ang tunog ng alon habang umiinom ng kape." Tumango si Amanda, nakangiti. "Magagandang panahon yon, pero ang tagal na." Napansin ni Michael ang bahagyang lungkot sa boses ng kanyang asawa na nagpabagabag sa kanya. Hindi ito selos sa relasyon nila,
kundi ang pakiramdam na may mga bahagi ni Amanda na hindi niya kailanman nakilala. Pakiramdam niya ay para siyang isang estranghero na sinusubukang buuin ang isang puzzle na may mga kulang na piyesa. Kalaunan, pagbalik sa bahay, pinanood niya sina Amanda at Jessica na magkasamang naghahanda ng hapunan. Ang paraan ng kanilang pagtawa, kung paano sila nagkakaintindihan ng walang salita ay nagpatanto sa kanya kung ang koneksyon ba sa pagitan nila ay talagang naiwan na sa nakaraan tulad ng sinabi ni Amanda. Si Jessica ay kumpiyansa, karismatiko, at mayroon sa kanya na nagparamdam kay Michael ng isang nakakalitong halo ng atraksyon at pagkabagabag. Sa isang punto, lumapit si Jessica kay Michael. Inaabutan siya ng isang baso ng alak. "Siguro ikakaiba para sa'yo, no?" Tanong niya ng marahan, tinititigan ang kanyang mga mata. Ibig kong sabihin, ang bigla kong pagsulpot, dala-dala ang lahat ng mga alaalang ito. Sinubukan ni Michael na itago ang kanyang pagkailang, ngunit hindi niya maiwasan ang isang kabadong ngiti. "Medyo," pag-amin niya. "Pero ang nakakabagabag sa akin ay hindi ko kailanman nalaman ang bahaging ito ng buhay ni Amanda." Tila pinag-isipan ni Jessica ang kanyang mga salita sandali. "Siguro dahil sinubukan niyang kalimutan, komplikado ang college para sa aming dalawa. Sa tingin ko gusto niyang mag-move on." Ang sagot ni Jessica ay lalong nagpalito kay Michael. Bakit ibinaon ni Amanda ng ganoon kalalim ang panahong iyon ng kanyang buhay? Gusto niyang magtanong pa, mas maunawaan, ngunit may pumigil sa kanya. Siguro yung takot na matuklasan na mayroon pang mga sikretong nakatago sa ilalim. Nang gabing iyon, habang naghahanda silang matulog, humiga si Michael sa tabi ni Amanda at, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niya ang isang di komportabling agwat sa pagitan nila. Tila ang presensya ni Jessica ay nagbukas ng pinto sa isang nakaraan na hindi niya alam na umiral, at ngayong nandyan na ito, hindi niya alam kung paano ito isasara. Ang katahimikan sa kwarto ay halos nakakasakal, at nang sa wakas ay nakatulog si Amanda, nakatitig si Michael sa kisame. Iniisip kung kilala niya ba talaga ang babaeng pinakasalan niya. Lumipas ang mga araw, at lalong nalunod si Michael sa isang ipo-ipo ng mga damdamin na hindi niya makontrol. Ang presensya ni Jessica sa bahay, kasama ang kanyang kumpiyansang aura at madaling mga ngiti, ay nagpapabalisa sa kanya. Ang katotohanang napakalapit na bahagi siya ng nakaraan ni Amanda, isang bahaging hindi niya kailanman nalaman, ay nagpagising sa isang bagong bagay sa loob niya sa bawat kilos at salita nito. Isang gabi, pagkatapos ng isa na namang hapunan kung saan ang tawanan at mga alaala ang pumuno sa silid, nag-iisa si Michael sa sala. Ang malambot na ilaw ng lampara ay lumilikha ng mga anino sa pader at pinanood niya sina Amanda at Jessica na nag-uusap sa kusina. Umalingaw-ngaw ang kanilang tawanan sa buong bahay at nakaramdam si Michael ng kirot ng selos na may kasamang matinding kuryosidad. Tumayo siya, kumuha ng isang baso ng alak, at bigla, isang mapangahas na ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang ideyang napakabiglaan na kinailangan niyang maupo muli para tanggapin ito. Ang ideya na magmungkahi ng isang menage à trois. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang ulo na parang isang ipinagbabawal na bulong, at naramdaman niyang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito'y isang kabaliwan, mapanganib, ngunit ang pagnanasa ay nagulat sa kanya sa tindi nito. Ilang minuto, nanatili si Michael doon, nakikipagbuno sa ideya. Alam niyang hindi niya kailanman maimumungkahi ang ganoong bagay kay Amanda. Titingnan siya nito bilang isang taksil, isang taong handang isakripisyo ang lahat ng kanilang binuo. Ngunit kasabay nito, naisip niya, ganoon ba talaga ang magiging reaksyon nito? At paano si Jessica? Mukha itong napakakalmado, napakabukas. Ang mga tanong na ito ay bumabagabag sa kanya. Naramdaman niya ang pagpintig ng dugo sa kanyang sentido.
Isang kakaibang enerhiya ang sumasakop sa kanya. Tumayo siya, hindi mapakali. Naglakad-lakad siya sa bahay. Sinusubukang itaboy ang ideya, ngunit tila ito'y nakadikit na sa kanyang isipan, na para bang may sarili itong buhay. Lumapit siya sa kusina, kung saan ang dalawa ay masigla pa ring nag-uusap. Tumayo siya sa pintuan, pinapanood sila. Unang napansin ni Jessica ang kanyang presensya at ngumiti. "Hoy, halika rito. Pinag-uusapan namin noong unang beses na sinubukan ni Amanda magluto. Isang sakuna," sabi nito, tumatawa. Lumingon si Amanda, tumatawa rin. "Muntik ko nang masunog ang kusina," dagdag niya na may mahinang tawa. Ngumiti si Michael ngunit naramdaman niyang uminit ang kanyang muka. Paano niya maiisip ang isang bagay na ganoon kawalang katuturan habang si Amanda ay tila tunay na masaya at walang inaalala? Naramdaman niyang marumi siya, nagkasala, ngunit ang pagnanasa ay patuloy na bumubulong sa kanyang tainga na parang isang tuksong hindi niya kayang balewalain. "Okay ka lang?" tanong ni Amanda, napansin ang kanyang ekspresyon. Tumango si Michael, sinusubukang iwaksi ang kaguluhan sa kanyang isip. "Oo, may iniisip lang." Tinaas ni Jessica ang isang kilay, nagtataka. "Anong iniisip mo?" Nag-atubili siya sandali, nararamdaman ang bigat ng mga salitang hindi niya masabi. "Kung paano kayong dalawa ay may mga kwentong hindi ko pa naririnig. Interesanteng matuklasan ang mga panig ninyong ito." Ngumiti si Amanda, tila gumaan ang loob. Mga bagay lang yon mula sa nakaraan. Pero masaya akong nakikilala mo ang bahaging ito sa akin." Nanatiling nakatitig si Jessica kay Michael ng mas matagal, na para bang may nararamdaman siyang higit pa sa kanyang mga salita. Muling bumilis ang tibok ng puso ni Michael na para bang nababasa nito ang kanyang mga iniisip. Ngunit pagkatapos ay ngumiti ito, isang mainit at nakakaenganyong ngiti na nagpakalma sa kanya kahit na kaunti lang. "Alam mo, Michael, maswerte kang lalaki. Isang kahangahangang tao si Amanda. Bagay na bagay kayong dalawa," sabi ni Jessica na may sinseridad na nagpabagsak sa kanyang depensa. Sinubukan niyang suklian ang ngiti, ngunit naramdaman niyang pilit ito. Gusto niyang sabihin na, oo, maswerte siya, ngunit ang talagang gusto niya sa sandaling iyon ay maunawaan kung ano ang nangyayari sa loob niya. Ano ang sinasabi ng pagnanasang iyon tungkol sa kanya at higit sa lahat, tungkol sa kanyang relasyon kay Amanda? Lumipas ang gabing iyon sa isang ipo-ipo ng mga pag-iisip at emosyon. Nang matulog na sila, tiningnan ni Michael si Amanda na halos tulog na. Mukha itong napakasereno, walang kamalay-malay sa nangyayari sa kanya. Naramdaman niya ang isang buhol sa kanyang lalamunan. Paano niya maibabangon ang isang bagay na ganoon kapanganib at posibleng makasira? Hindi dumating ang antok. Nakatitig siya sa kisame. Sinusubukang itaboy ang tuksong patuloy na gumugulo sa kanya. Ang kanyang isip ay dinala siya sa mga katang-isip na senaryo kung saan siya, si Amanda at si Jessica ay magkasamang ginalugad ang pagnanasang iyon. Ngunit agad na sumunod ang pagkakasala na nagpapaurong sa kanya sa kahihiyan. Sa kalagitnaan ng gabi, bumangon siya at pumunta sa balkonahe. Ang malamig na hangin ng gabi ay nakatulong na pakalmahin ang kanyang mga nerbiyos. Kailangan niyang ayusin ang kanyang mga iniisip, unawain kung ano talaga ang gusto niya at kung ano ang maaaring maging kahulugan nito para sa kanilang hinaharap. Sa kaibuturan, natatakot siyang sa pagbibigay daan sa tuksong iyon, masisira niya ang lahat ng kanilang binuo. Habang si Michael ay nananatiling walang kilos sa balkonahe, nababalot ng dilim ng madaling araw at ng sarili niyang mga iniisip, nakita niyang dahan-dahang bumukas ang pinto ng kusina. Pumasok si Jessica, kaswal na naglalakad papunta sa lababo. Huminto siya sa paghinga sandali nang mapagtanto niyang wala itong saplot sa katawan,
Ang kanyang katawan ay gumagalaw na may halos hipnotikong kumpiyansa. Ang malambot na ilaw sa kusina ay nagbibigay liwanag sa kanyang mga kurba na parabang bawat hugis ay inukit ng kamay. Binuksan ni Jessica ang gripo, nagsalin ng tubig sa baso, at dahan-dahang uminom, nakapikit ang mga mata, walang kamalay-malay sa presensya ni Michael. Nanatili si Michael sa ganap na katahimikan, ang kanyang puso ay kumakabog, sinusubukang iproseso ang di inaasahang tanawin na tila parehong surreal at ipinagbabawal. Bumalik si Michael sa kwarto nang may magaang mga hakbang na parabang bawat galaw ay maaaring sumira sa makapal na katahimikan ng bahay. Ang eksenang kasasaksilang niya ay tumitibok sa kanyang isipan na parang isang mabangis na tambol. Humiga siya sa tabi ni Amanda, na mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa nangyayari sa kanya. Nakatitig ang kanyang mga mata sa kisame, hindi maipikit, habang ang mga imahe ni Jessica, malaya at natural, ay nagmamartsa sa kanyang harapan. Ang paningin ng perpektong katawan nito na naliliwanagan ng malambot na ilaw sa kusina ay nagpaapoy sa kanyang mga iniisip, ginagawang isang halos hindi mapigilang puwersa ang pagnanasang dating tila walang katuturan. Naramdaman niyang nasa bingit siya ng isang bangin kung saan naghahalo ang pagnanasa at pagkakasala, at ang pagsubok na matulog ay parang pakikipaglaban sa isang bagyo na walang tigil. Dahan-dahang lumipas ang gabi, at nang magsimulang lumitaw ang unang liwanag ng bukang liwayway, naramdaman ni Michael na nasa bingit na siya ng isang bangin. Kailangan niyang magpasya kung ano ang gagawin sa pagnanasang iyon bago siya tuluyang lamunin nito. Kinabukasan, bumaba si Michael ng hagdan na may mabigat na puso at magulong isipan. Bawat hakbang ay tila umuulit sa kanyang mga alinlangan, at iniisip niya kung paano niya haharapin ang araw pagkatapos ng eksenang nasaksihan niya noong madaling araw. Pagpasok sa kusina, natagpuan niya sina Amanda at Jessica na nakaupo sa mesa, nagtatawanan at nag-uusap na parabang isa lamang itong normal na umaga. Ang gaan ng kanilang pag-uusap ay salungat sa bagyong nag-aalab pa rin sa isipan ni Michael. Nakaupo si Jessica na nakatalikod sa liwanag mula sa bintana. Ang manipis na tela ng kanyang damit ay malambot na humuhulma sa kanyang katawan. Ang kanyang mga kilos ay tuloy-tuloy, walang inaalala, ngunit mayroong tindi sa kanyang tingin na hindi maaring balewalain ni Michael. Si Amanda naman ay tila abala sa paghahanda ng kape, naaaliw sa mga simpleng detalye tungkol sa gagawin nila mamaya. "Magandang umaga," sabi ni Amanda na may ngiti. Inaabutan siya ng isang tasa ng kape. Tinanggap ito ni Michael. Sinusubukang kumapit sa init ng likido upang iwaksi ang lamig sa loob niya. Umupo siya sa tabi nito, habang si Jessica, sa kabilang panig ng mesa, ay pinapanood siya ng isang matalim na tingin. Pumilit si Michael ng isang ngiti at sinubukang mag-focus sa usapan. Ngunit ang alaala ni Jessica, hubad at payapa sa kusina, ay nangingibabaw sa kanyang mga iniisip na parang isang mapilit na anino. Iniiwasan niya ang tingin nito, ngunit ang presensya nito ay tila sumasakop sa buong espasyo. Sa bawat mahinang tawa na kumakawala sa kanyang mga labi, bumabaliktad ang kanyang sikmura, naghahalo ang pagnanasa at pagkakasala sa isang ipo-ipo na nagiiwan sa kanya sa bingit ng pagbagsak. Tumayo si Amanda upang kumuha ng tinapay, at sa sandaling iyon na may kalkuladong tiempo, bahagyang yumuko si Jessica sa direksyon ni Michael. Ang halos hindi mahahalata na kilos na iyon ay nagparamdam na mas naging siksik ang hangin sa paligid niya, mas mahirap huminga. May isang ngiti na may kislap ng pang-aasar, bumulong ito. "Nagustuhan mo ba ang nakita mo kagabi?" Natigilan si Michael. Naramdaman niyang huminto ang kanyang puso at pagkatapos ay bumilis, kumakabog sa kanyang dibdib na parabang gustong tumakas. Nagtama ang kanilang mga mata, at sa isang iglap, naramdaman niyang para siyang nahuhulog sa isang bangin. Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan,
Nagpagising sa isang alon ng init na nagpabagsak sa kanyang paninindigan. Sinubukan niyang magsalita, ngunit tuyo ang kanyang bibig. Ang mga salita ay naipit sa kanyang lalamunan. Hindi inalis ni Jessica ang ngiti. Pinanatili nito ang kanyang tingin at mayroong mapanghamon at mapanganib sa kanyang mga mata. Tila huminto ang oras at naramdaman ni Michael na siya ay nakulong sa isang laro na hindi niya alam kung paano laruin, kung saan bawat galaw ay maaaring humantong sa isang sakuna. Ang hangin sa pagitan nila ay bumigat na para bang alam nilang pareho na isang di nakikitang linya ang kanilang nalampasan. Bago pa man makakilos si Michael, bumalik si Amanda sa mesa na may dalang plato ng tinapay at mantikilya. Wala siyang kamalay-malay sa tensyong nangingibabaw sa hangin, patuloy pa rin sa pag-uusap tungkol sa kanilang mga plano para sa araw. Pinilit ni Michael na alisin ang tingin kay Jessica. Desperadong sinusubukang mag-focus kay Amanda. Ngunit ang pangaasar ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ng mas malinaw at mas matindi kaysa sa ano pa man noong umagang iyon. "Okay ka lang, mahal?" tanong ni Amanda. Napansin ang litong ekspresyon sa kanyang muka. "Oo, oo," sagot niya. Ang kanyang boses ay lumabas na mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Lumunok siya ng malalim. Sinusubukang itaboy ang imahe ni Jessica na hubad. Sinusubukang balewalain ang kislap sa mga mata nito na tila alam na alam kung ano ang ginagawa. "May iba lang akong iniisip." Ngumiti si Amanda, hindi nababagabag, at bumalik sa pag-uusap tungkol sa parke na gusto nilang bisitahin. Automatikong tumango si Michael, ngunit ang kanyang isip ay nakakulong sa ipinagbabawal na sandaling iyon kung saan si Jessica, sa isang bulong na pangungusap lamang, ay nagpaalab sa isang pagnanasa na halos hindi niya alam kung paano pigilan. Si Jessica naman ay sumandal sa kanyang upuan, relax. Kinuha niya ang kanyang tasa ng kape, at bago ito dalhin sa kanyang mga labi, binigyan si Michael ng isang huling sulyap, isang bahagyang misteryosong ngiti na para bang hinahamon siyang ipagpatuloy ang kanyang sinimulan. Naramdaman niyang walang magawa, nahuli sa isang di nakikitang bitag kung saan bawat salita at kilos niya ay inobserbahan at sinusuri. Habang masiglang nagsasalita si Amanda, pinanatili ni Jessica ang kanyang tingin na parang isang magnet, at sa sandaling iyon, alam ni Michael na ang weekend na ito ay magiging mas komplikado kaysa sa kanyang inaakala. Kalaunan, sa ilalim ng mainit na sikat ng araw sa hapon, sina Michael, Amanda at Jessica ay nasa bakuran, ninanamnam ang nakaka-relax na init. Nakahiga si Amanda sa isang silya, nagbabasa ng isang magazine, habang si Michael, na nakaupo sa malapit, ay sinusubukang magpanggap na abala sa librong hawak. Si Jessica naman ay naglalagay ng sunscreen sa kanyang mga balikat. Ang mabagal at sinasadyang mga kilos nito ay nakakakuha ng kanyang atensyon na hindi niya maiwasang sulyapan sa ibabaw ng mga pahina ng kanyang libro. Ang usapan ay kaswal, hindi nagmamadali, bawat isa ay abala sa kanilang sariling mga iniisip. Ngunit pagkatapos ay si Jessica, sa isang tono na parang walang pakialam ngunit mapangasar, ay bumasag sa katahimikan. "Amanda, okay lang ba kung tanggalin ko ang pangitaas ng bikini ko? Ayaw ko ng mga tan lines." Tumingala si Amanda mula sa kanyang magazine at ngumiti. "Sige lang, huwag kang mag-alala." Naramdaman ni Michael ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso sa kabila ng kanyang sarili. Lumingon sa kanya si Jessica. Ang mga mata nito ay sinalubong ang kanya ng may sidhi na nagpaatubili sa kanya ng isang segundo. "Okay lang ba sa iyo, Michael?" tanong niya, isang mapanuksong ngiti ang sumasayaw sa kanyang mga labi. Napalunok si Michael, gulong-gulo ang isip. Hindi niya inaasahan na isasama siya sa desisyong yon. Sinubukan niyang manatiling kalmado. "Ano ako?" Bahagyang itinaas ni Jessica ang kanyang ulo, habang nananatili ang nakabibighaning tingin. "Okay lang ba kung tatanggalin ko ang pang-itaas ko?" Ulit niya. Ang kanyang boses ay tila hinahaplos ang bawat salita,
Bawat pantig ay puno ng dalawang kahulugan. Nagatubili si Michael ng isang sandali ngunit nagkibit balikat na lang, sinusubukang magmukhang walang pakialam. Hindi, sige, ayos lang, sabi niya, halos nanginginig ang boses. Ngumiti si Jessica ng may kasiyahan, at nang hindi inaalis ang tingin sa kanya, dahan-dahang tinanggal ang tali ng kanyang bikini top, hinayaang natural na bumagsak ang tela sa tabi ng lounge chair. Umiwas ng tingin si Michael, ngunit hindi napigilan ang pagnanasang namumuo sa kanyang dibdib, isang bigat na nagtulak sa kanya na muling balikan ang pangitain mula sa nakaraang gabi. Pinigilan niya ang pagnanais na muling tumingin, ramdam ang pag-init ng kanyang mukha sa hiya at pananabik. Habang nakadapa si Jessica upang magbilad sa araw, bumalik si Amanda sa pagtutok sa kanyang magazine na para bang iyon ang pinakanatural na bagay sa mundo. Pinilit ni Michael na ibalik ang kanyang atensyon sa libro, ngunit lumabo ang mga salita sa pahina habang ang kanyang isip ay nagpipinta ng mga imahe at senaryo na alam niyang mapanganib. Dahan-dahang lumipas ang hapon, ang hangin ay puno ng tahimik na tensyon na tila siya lamang ang nakakaramdam. Nang dumating ang gabi at umakyat si Amanda para maligo, sinundan siya ni Michael sa kwarto. Mamaya pa ang hapunan, ngunit kailangan niyang pag-usapan ang kumukulo sa kanyang kalooban. Amanda, panimula niya ng may pag-aalinlangan habang nagsusuklay ito ng basang buhok sa harap ng salamin. Naiisip ko lang, bakit kayo naghiwalay ni Jessica? Sandaling natigilan si Amanda, nagulat sa tanong. Lumingon siya. Ang kanyang tingin ay tapat ngunit may bahid ng nakaraan. Nasabi ko na sa'yo, isang yugto lang iyon. Hindi, gusto kong malaman ang totoong dahilan. Ano talaga ang sanhi? Giit niya. Pakiramdam na kailangan niyang makaunawa pa, na para bang ang sagot nito ang lulutas sa gulo sa kanyang isipan. Bumuntong hininga si Amanda at umupo sa kama. Tumingin siya sa sahig ng ilang sandali na tila inaayos ang kanyang mga iniisip. Si Jessica ay isang kahangahangang tao. Matalino, masaya, laging handang sumubok ng mga bagong bagay. Mahal ko ang pagsasama namin. Huminto siya. Ang tingin ay lumayo. Pero may isang bagay. Hindi siya marunong makontento, Michael. Lulong siya sa sex. Hindi ko kinaya. Noong una, akala ko kaya ko, pero lagi siyang naghahanap ng higit pa, ng kakaiba. Napagtanto kong hindi iyon malusog para sa akin. Kailangan ko ng mas balanseng relasyon, at siya, kailangan niya ng isang taong makakasabay sa bilis niya. Isang kilabot ang gumapang sa likuran ni Michael. Bawat salita ni Amanda ay tila nagpapatindi sa pagnanasang lumalamon sa kanya sa halip na itaboy ito. Para bang hindi niya namamalayan na nagpipinta siya ng isang larawan ng hindi mapigilang tukso, isang mapanganib na paanyaya na sinusubukan niyang tanggihan ngunit hindi niya magawa. Umupo siya sa tabi nito, ang tingin ay ligaw. Ang ideya ng isang menage ay muling bumangon ng may nakalululang lakas. Ang imahe ni Jessica, ang paraan ng kanyang panunukso, ang paglalarawan ni Amanda sa kanyang pagkahumaling sa sex. Para bang isang bahagi niya, ang pinaka-primitive, ay malapit ng sumabog. Ngunit alam niya na ang ganoong pagnanasa, gaano man kalakas, ay maaaring sirain ang lahat ng binuo nila ni Amanda. Huminga ng malalim si Michael, nilalabanan ang pagnanais na ibahagi kay Amanda ang absurdong panukala na hindi maalis sa kanyang isipan. Pinagmasdan niya ito sandali. Ang puso ay mabigat sa mga duda at pag-aasam. Alam na anumang maling salita ay maaaring magbago ng kanilang buhay magpakailanman. Nang bumaba si Michael para sa hapunan, bumilis ang tibok ng kanyang puso pagpasok sa kusina at makitang nakasandal si Jessica sa counter. Walang ginagawa kundi mag-scroll sa kanyang telepono. Suot niya ang isang masikip na damit na nagpapatingkad sa kanyang mga kurba at ang kanyang tingin ay tila matalim
Nakatuon sa kanya sa paraang nagpaatubili sa kanya ng isang segundo. Nang mapansin ang kanyang presensya, itinaas ni Jessica ang kanyang mga mata at isang mapanoksong ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. "Sige na Michael," sabi niya sa isang mababa at mapang-akit na boses. "Ialok mo na kay Amanda." Huminto ang mundo ni Michael. Kumurap siya, nalilito, ramdam ang biglang pag-init ng kanyang muka. "Ano? Anong alok?" Nauutal niyang sabi, sinusubukang magkunwaring nagulat. Ngunit nanginginig ang kanyang boses, halos nagmamakaawa na huwag na itong magpatuloy. Humakbang si Jessica papalapit, ilang pulgada na lang ang layo sa kanya, ang mga matay nagniningning sa mapanganib na intensidad. "Yung alok na nasa isip mo simula pa nung unang araw na makita mo ako rito," sabi niya, sa tonong parehong mapanghamon at nakakaakit. "Ialok mo kay Amanda. Kung payag siya, payag din ako." Napatayo si Michael na parang naparalisa, dumaloy ang dugo sa kanyang muka. Naramdaman niya ang alon ng init at hiya na bumalot sa kanyang katawan. Ang mga salita nito'y umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang mapanuksong tawag ng sirena. Binuksan niya ang kanyang bibig para sumagot, ngunit walang lumabas. Para bang naubos ang hangin sa silid at ang tanging nagawa niya ay titigan si Jessica, ang puso'y sobrang lakas ng kabog. Kukuha ako ng mas maraming alak." Bulalas niya, desperadong makatakas sa sitwasyon. "Mauubusan na tayo." Umatras si Jessica, ang misteryosong ngiti ay nananatili sa kanyang mga labi. "Sige Michael, dalhin mo ang alak." Ang boses niya ay parang isang nakatagong hamon, isang implicit na paanyaya. Sino ang nakakaalam? Baka mangyari na lang ang mga bagay-bagay ng natural. Naramdaman ni Michael na halos bumigay ang kanyang mga binti habang paakyat siya sa kwarto ni Amanda. Pumasok siya sa banyo at tiningnan ang sarili sa salamin. Ang mukha ay namumula pa rin at kapos sa hininga. Ano ang nangyayari sa kanya? Ang direktang panunukso ni Jessica ay nag-iwan sa kanya na hindi makakilos, nag-aalangan sa pagitan ng pagkakasala at pagnanasa. Alam niya na ang alak ay maaaring maging daan upang buksan ang mga pinto na hindi dapat buksan, ngunit hindi niya mapigilan ang tukso na hayaan ang mga bagay na magkaroon ng hindi tiyak na landas. "Kukuha lang ako ng alak. Babalik ako agad," sabi niya kay Amanda. Sinusubukang magtunog kaswal. Ngumiti lang ito, abala sa pagpili ng damit para sa hapunan. Umalis si Michael ng bahay, ang puso'y tumatakbo pa rin at nagmaneho papunta sa pinakamalapit na tindahan. Habang naglalakad siya sa mga pasilyo, ang kanyang isip ay umiikot pa rin sa panukala ni Jessica. Iniisip kung meron ba talaga siyang lakas ng loob na ituloy ito. Pagkatapos, sa pagliko sa isang pasilyo, nakita niya ang isang matandang lalaki na tumitingin sa mga bote ng alak. Ang mga balikat nito'y hukot, ang buhok ay kulay abo. Nakaramdam si Michael ng paninikip sa kanyang dibdib. Ang lalaki ay labis na nagpapaalala sa kanya ng kanyang yumaong ama na sa isang sandali ay nakalimutan niya kung ano ang ginagawa niya roon. Napatigil siya, pinagmamasdan ang maingat na pagpili ng lalaki ng isang bote, tulad ng ginagawa ng kanyang ama. Isang alon ng mga alaala ang bumuhos sa kanya at ang mga salitang laging sinasabi ng kanyang ama ay bumalik sa kanyang isipan ng may nakakagulat na kalinawan. Kung tinutukso ka ng kasamaan, lumuhod ka, magdasal at humingi ng proteksyon. Makikialam ang Diyos at ililigtas ka niya. Sa sandaling iyon, para bang bumagsak sa kanya ang bigat ng buong mundo. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Michael at naramdaman niyang napuno ng luha ang kanyang mga mata. "Diyos ko, ano ba ang iniisip ko?" tanong niya sa sarili, nasuklam sa sariling pagnanasa sa ideya na sirain ang lahat ng mayroon sila ni Amanda para sa isang mapanganib na kapritsyo. Ibinaba niya ang hawak na bote ng alak
at halos tumakbo palabas ng tindahan, ang puso'y hindi regular ang tibok. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at bago paandarin ng makina, ipinatong niya ang kanyang ulo sa manibela. Nagsimula siyang bumulong ng isang panalangin. Hinihiling ang eksaktong sinabi ng kanyang ama, proteksyon at lakas upang labanan ang tukso. Naramdaman niya ang mga salita na lumalabas na parang isang kumpisal. Ang bigat ng mga nakaraang linggo ay nababawasan sa kanyang mga balikat habang humihingi siya ng tulong, nagmamakaawang mailigtas mula sa kanyang sarili. Nang medyo kumalma na siya, pinaandar niya ang sasakyan at nagmaneho pabalik sa bahay. Ipinark niya sa driveway at umupo sandali. Nakapikit ang mga mata. Nagpapasalamat sa pag-alala sa mga salita ng kanyang ama sa tamang panahon. Nandoon pa rin ang tukso, bumubulong sa kanyang isipan. Ngunit naramdaman niyang mas malakas na siya, mas determinado na hindi hayaang sirain nito ang kanyang buhay. Pumasok siya sa bahay ng may matatag na mga hakbang at natagpuan si Amanda na mag-isa sa kusina, naghuhugas ng ilang plato. Lumingon ito sa kanya, nagulat. Maniwala ka ba? Tinawagan si Jessica ng trabaho niya? Sabi nito, habang pinupunasan ang mga kamay. Kinailangan niyang umalis agad papunta sa kanyang syudad. Tila may emergency at pinabalik siya agad. Natigilan si Michael. Ang gulat ay tumama sa kanya na parang isang suntok. Kumurap siya, sinusubukang iproseso ang mga salita ni Amanda. Wala na si Jessica? Ganoon na lang? Pinapasabi niya na bigyan kita ng isang halik at magpasalamat sa lahat. Pagpapatuloy ni Amanda, nakangiti. Mukhang hindi na natin siya makikita ulit sa lalong madaling panahon. Naramdaman ni Michael ang isang alon ng ginhawa na napakalakas na kinailangan niyang sumandal sa counter. Muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga salita ng kanyang ama at tahimik siyang nagpasalamat doon mismo. Para bang, sa paanuman, narinig ng Diyos ang kanyang panalangin at hinila siya pabalik mula sa bangin na muntik na niyang talunin. Pinanood siya ni Amanda ng may pagtataka ngunit walang sinabi. Ngumiti lamang si Michael ng isang tunay na ngiti at hinila ito para yakapin. Nararamdaman pa rin niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso, ngunit sa pagkakataong ito ay isang halo ng pasasalamat at ginhawa. Lumipas na ang tukso at alam niyang hindi na siya lilingon pa. Mag-iwan ng komento at sabihin sa amin kung ano ang iyong palagay sa ginawa ni Michael. Kung ikaw ang nasa kanyang kalagayan, iaalok mo ba ang panukala o hindi?